Totoo nga ba na kalooban ng Diyos na tayo ay managana o tayo ay yumaman? Ano nga ba ang itinuturo ng prosperity gospel? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, New Valley. Pastor Erwin, bakit napapanahon na pag-usapan natin ang tungkol sa prosperity gospel? Kasi minsan, naipaglingkod na rin natin ito sa ating mga taga-subaybay. Well, unang-una, alam naman natin na meron ding quote-unquote nag-viral, 'di ba, na post or sa social media dahil nga sa isang picture. Although sabi nga sa isang picture lang ay marami nang nag-comment, 'di ba? Dahil sabi nga nakasama sa isang picture yung isang siyempre kilala na isang pastor from a mega church, at yun naman kasama niya sa picture ay kilala bilang parang prosperity preacher na malaki rin naman, 'di ba, yung church na kinabibilangan. At kumalat na rin nga yung mga video nung preacher na yon na kung saan sinasabi niya damang-dama niya yung pagmamahal ng mga tao kapag inaabutan siya ng pera. May napanood nga rin ako na darating daw yung time na mangangalay siya sa kaka-pray. Kasi nga, ibig sabihin maraming magpapa-dedicate, diba, ng kotse sa kanya. Kaya mangangalay daw yung kanyang kanang kamay. Ayan. At meron pang isa pang naging viral, Pastor Erwin, na kung saan may umattend sa isang church. Tapos ang daming sobre basket na kung saan lalagyan ng iba't ibang offering. Di ba nakita mo rin yung picture na yon? Actually, iba-ibang envelopes, di ba? Iba-ibang sobre na may mga nakasulat per sobre. Hindi lang ito yung tithes. Parang may tithes, offering, at may iba pa. 'Di ba, na offering para for the para man sa of pastor. God. Oo, para sa pastor. At iba-iba pa, 'di ba, na may pledges. Ayan. In other words, napakaraming envelopes yata, 'di ba? Or sabi mo nga napakaraming basket na kumbaga na kung saan ay ilalagay yung pera. At iba-iba 'yan, 'di ba? Iba-iba yung paggagamitan. At dahil nga dito napupulaan ang mga Kristiyano sapagkat sinasabi tuloy ng mga hindi natin kapanalig na pera lang ang habol ng mga Christian churches sa kanila. Ayun ang nakalulungkot Oo. Yan ang kumbaga na-generalize tayong lahat, 'di ba? Parang ganyan. Dahil sa mga ganyan kahit na hindi mo ginagawa, ang tingin tuloy ng iba ay ganyan din lahat ng Christian churches. Actually, Pastor Erwin, meron akong kakilala na ganyan ang ginagawa sa kanilang church. Ang ginagawa nila, meron dalawang, kumbaga, ay offering box. At yung isa ay yung regular na or usual na tithes and love offering ng church. At yung isa ay offering dun sa pastor na kapag ikaw ay sinasabi nilang napagpala doon sa pangangaral ng pastor, ilalagay mo maglalagay ka ng offering para sa pastor doon sa box na yon. At ang nakapagtataka lang, pagkatapos nun, yung kahon na yon hindi dadaan sa counting team. Diba? For accountability, records purposes. Diba meron naman talagang counting team Diba na kung saan ay talaga i-double check yung tama ba pagbibilang ng pera at ire-record lahat yan at ire-report yan sa congregation, nilalagay yan sa bulletin. Pastor Eric, take note, diba? Sabi mo, team, hindi isang tao lang ang nagbibilang. Tama. Kaso yung box nga na yun na offering for the pastor,
diretso sa opisina ng pastor. Mhm. At walang nakakaalam ng Kung magkano. naging laman ng kahon na yun, kundi yung pastor lamang. Mhm. At ito ring church na to ay nagtuturo ng tinatawag na first fruit offering. Mhm. Yan, at yung first fruit offering naman daw ay nakikita ko yan kapag malapit na yung Enero. Mhm. 'Di ba? Kasi magpapasko, tapos pag malapit na Enero, nag-a-announce na sila First na fruit. bilang hakbang ng pananampalataya yung first fruit. At ano ba pagkakaintindi mo sa first fruit offering, Pastor Yan yung unang Erwin? 'di ba? Ang unang doon sa word the first fruit, 'di ba? Siyempre, yung unang bunga ay ibibigay mo sa Panginoon. So Kumbaga, mukhang doon sa unang kwento sweldo. mo, mukhang unang sweldo ng taon ay mukhang doon sa kwento mo ay yung unang sweldo ng taon ay mapupunta, 'di ba? Sa mabuti ko sa church, 'di ba? Sa pastor mapupunta. Yon ang nangyayari nga sa kanila. Mhm. At bagamat meron silang disclaimer at sinasabi nila na ito ay voluntary lang. Mhm. Subalit, pag nabasa mo yung mga post nila, ay nandun yung guilt tripping Mhm. na para bang kulang ka ng pananampalataya kapag hindi ka nakibahagi sa ganitong pagbibigay nung first fruit. Mhm. At dito nga ay lumalabas na ang pinag-uugatan ng ganitong mga practices ay yung ang tinatawag na prosperity gospel. Mhm. At Pastor Erwin, kasi pag sinabing gospel, good news. Mhm. Ano ba itong prosperity gospel sa iyong pagkakaintindi? Well, ang sa aking pagkakaintindi ay nakapaloob doon sa sabi nga sa gospel preaching ay yung kaakibat na yaman ng mundo. 'Di ba? Kumbaga para bang may kasamang pangako kapag ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay para bagang kaakibat noon ay yayaman ka. Parang ganoon. In a kumbaga summary, yayaman ka kung tatanggapin mo ang ating Panginoon. Dali, naalala ko, Pastor Erwin, aminin ko na ako, nung bago kong Kristiyano, ay napaniwala ako ng prosperity gospel. Mhm. Naalala ko yan sapagkat yung ate ko nagtatrabaho sa isang kumpanya at katapat nung office nila ay yung office ng isang kilalang prosperity gospel preacher sa Amerika. Mhm. At nakakuha siya ng mga magazines Mhm. nitong prosperity preacher na to, ibinigay sa akin. At ako, isang bagong mananampalataya na talagang nagnanais na lumago sa kaalaman ng Biblia, akala ko totoo yun. So inaral ko, nagsisimula ako na i-share sa aming mga Bible study do sa church na aking unang dinadalawan. At buti na lang, una yung aking father in the faith na sumalangit na, si Reverend Jesse Dedel, yung nagdala sa akin sa Panginoon, nag-disciple sa akin, ay doon pala nag-express na siya ng kanyang pag-alinlangan sa ganung mga katuruan. In fact, pinakita pa niya sa akin yung, didala ko yung magazine, pinakita niya yung picture ng mag-asawang prosperity gospel preacher. At talaga namang bukod sa mukhang mamahalin yung kanilang suot na katulad nung prosperity preacher ay talagang mukhang mamahaling Amerikana ba. Mhm. At na kung todo alahas sila. Sabi ng kaibigan ko, is this the kind of image that we want to portray as Christians? Ano ang message na kino-convey nito? Mhm. Nagsimula siyang mag-express ng kanyang question doon. At pagkatapos, naalala ko, 1987, umattend ako ng Decision 87 ni na Greg Laurie. At yung nga, in partnership with other churches ng Calvary Chapel. At nakita ko doon sa book table. Kaya maganda yung mga book table Di ba? Nakita ko sa book table yung booklet na sinulat ni Gordon Fee. Mhm. Siya yung author ng How to Read the Bible for All It's Worth. Mhm. At doon kanyang aklat ay tinalakay niya yung ang title The Disease of the Health and Wealth Gospel. At nung akin ang binabasa, doon ko nakita na ito palang prosperity gospel ay spiritual poverty
ang idudulot sa atin. Hindi ito makapaglalapit sa atin sa Panginoon, kundi ito pa yung maglalayo sa atin dahil ang magiging focus na natin ay sa tinatawag na material blessings sa halip na spiritual blessings. Doon na nagsimula yung yun na yung pagtalikod ko sa prosperity gospel. Well, malaking tulong, 'di ba? Syempre, the late Jesse Didel, 'di ba? Mabuti na lamang at medyo kumbaga sa ginising ka, 'di ba, sa katotohanan. Dahil kung hindi, baka isa ka ngayon sa prosperity preacher ng Pilipinas. At doon sa The Disease of the Health and Wealth Gospel, nakita ko doon, ang sabi nga kasi dito sa 3 John chapter 1 verse 2. Ang sabi dito ni Pablo, ni John, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Sa English, Pastor Erwin, nandun kasi, pag tiningnan mo sa King James Version, nandun yung salitang prospers. Yun ang kanilang pagkabasa nila nung salitang prosper, kaagad ang naging conclusion nila, ang tinutukoy na nito ay pananagana o pagyaman spiritually. Pagyaman hindi lang spiritually, kundi materially. Basahin ko sa King James, sabi rito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. At batay dito sa salutation na ito, sa greetings na ito, nitong si John kay Gayo, o kay Gayo, kay Gaius, ay sinasabi nila na, kasi nga, I wish above all things that thou mayest prosper. So mula dito sa verse na to, sinasabi nilang, kalooban ng Diyos na tayo'y mag-prosper. Sa madaling salita, kalooban ng Diyos na tayo ay yumaman, managana. At kapag tayo ay naghirap, wala tayo sa kalooban ng Diyos. At kaya tinawag itong health and wealth gospel. Kasi kaakibat nun, sinasabi nila na there is healing in the atonement. Now, hindi ito yung naniniwala lang na ang Diyos ay nagpapagaling hanggang sa ating kapanahunan. Hindi po yun. Kundi ang itinuturo nitong mga prosperity gospel na ito, yung health and wealth gospel na tinatawag, which is no gospel at all. Ang sinasabi nila, kalooban ng Diyos na ikaw ay nasa mabuting kalusugan, malusog na pangangatawan, at ibig sabihin nun, kapag ikaw ay nagkasakit, kasi may kasalanan ka, o kulang ka sa pananampalataya. So yun yung ipiniliwanag ni Gordon Fee, na mali yung interpretasyon nitong 3 John 2, kasi kumbaga ito ay salutation, pagbati. Totoo, it's John's wish for Gayo, di ba? Pero hindi ibig sabihin na this is a promise of prosperity. And besides, mukhang hindi naman yung yaman ng daigdig o prosper ang nasa isipan lang siguro ni John kung nandyan man, kasi hindi naman binanggit Pero obviously, 'di ba, doon sa verse 3 and 4 may binanggit siyang walking in truth. And it's about fellowship sa ating Panginoon. And I do believe naman talaga na 'yan ang palaging message, lalo na ng first letter, second and third letter, about our fellowship with God, yung pagyamanin natin, 'di ba, yung ating intimacy with the Lord. I do believe mas malapit sa context yun 'di ba? Kasi walang binanggit na yaman ng mundo. Literal, 'di ba? Walang binanggit si John. Pera, wala naman siyang binanggit doon. Actually, nakakatawa kasi batay daw sa magandang o mabuting kalagayan ng buhay espiritual ni Gayo, kaya ganun din daw sana na siya ay nasa mabuting kalagayan at malusugang pangangatawan. Pansinin mo yung pagkakasabi, Pastor. Nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan, hindi tinutukoy dito yung pagyaman. Kumbaga, it is his prayer at hindi yung masama na ipag-pray natin na ang ating kapatid, ang ating mga mahal sa buhay ay maging mabuti ang kalagayan, maging malusog ang pangangatawan. Subalit,
nasa kalooban pa rin ng Panginoon. Pag-uusapan natin titawag na provision mentality, di ba? Nasa kalooban ng Panginoon kung anong pagpapala ang kanyang ibibigay. Hindi mo pwedeng sabihin na this is a universal promise na ang kalooban ng Diyos na tayo yumaman sapagkat iba na yon. Iba na. At saka sa context nito, Pastor Erwin, pinag-uusapan dito yung mga naglilingkod sa mga kapatid na pinuri nga niya itong si Gayo. Sabi nga rito sa Magandang Balita Biblia sa verse 5 ng 3 John, mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa mga hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. So makikita mo na si Gayo kasi ay matulungin sa mga manggagawa ng Diyos. At tinutulungan niya. At pansinin mo, Pastor Erwin, ang description sa mga manggagawa ng Diyos. Sabi sa verse 7, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Ito palang mga missionaries na to, mga itinerant preachers, hindi sila nangingilak sa mga hindi mananampalataya. At kung bigyan mo sila, hindi nila tinatanggap sapagkat naniniwala sila na ang gawain ng Diyos ay dapat na suportahan ng mga mananampalataya ng Diyos. At ang sabi nga dito ni John, dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. So yun ang kung may pero man pinag-usapan sa 3 John, hindi tungkol sa personal na kasaganaan o pagyaman, kundi pagiging pagpapala sa mga manggagawa upang lalong kumalat ang ebanghelyo, ang katotohanan. At hindi rin para sa pagpapayaman ng mga nagpapakilalang lingkod ng Diyos. Kasi may nabanggit, dahil nabanggit mo nga yung pagpapayaman, di ba? Using, sabi na natin, using the gospel, nabanggit yan. Warning yan ni Paul kay Timothy. So ito ay para sa mga, technically, para sa mga manggagawa ng ating Panginoon na syempre, ini-apply na lang din natin sa lahat ng mananampalataya. May binanggit si Pablo patungkol ito sa mga false teachers, di ba? Na ang ginagawa nila sa verse 5, 1 Timothy chapter 6 verse 5, sabi nga dito ay constant friction between the people of depraved mind and deprived of the truth who suppose that godliness is a means of gain. Yung godliness dito, yung practice the ministry, para sa kanila ang tingin parang ginagamit nila 'di ba sa pagpapayaman. At sinaway dito ni Pablo nga, binigyan ng warning si Timothy na huwag kang gumaya sa kanila. Dahil nga sinabi niya, for the love of money, dito yan. Take note, yung pagmamahal sa pera, greediness ang pinag-uusapan dito. Sabi, is a root of all sorts of evil. At nakakalungkot pa dito, sinabi rin ni Pablo, some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Sinabi niya, but flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. So may warning na si Pablo, o may warning na ang banal na kasulatan, ang scripture, lalong-lalo na sa ating mga nagpapastor, 'di ba? Mga manggagawa ng Panginoon, na mag-ingat tayo. Dahil ang ministry ay hindi yan means para sa pagpapayaman. Yan ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, we are under shepherds, 'di ba? We must shepherd the flock of God. Napakalaking pribilehiyo at responsibility yung pangangalaga, 'di ba, sa kawan ng ating Panginoon. Well, ang sabi nga ni Pedro sa 1 Peter, nabanggit mo na rin lang 'yan. Ang sabi rito sa Ang Bible, Pinoy version, sa chapter 5 verse 2 ng 1 Peter, gusto ng Diyos na bantayan ninyo sila, yung mga tupa, kasi inutusan nga niya na alagaan yung mabuti ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, gaya ng pag-aalaga ng isang shepherd sa mga tupa niya.
gusto ng Diyos na bantayan nyo sila ng buong puso at wag yung napipilitan lang. Mhm. Magtrabaho kayo kasi gusto nyo talagang mag-serve at hindi dahil sa bayad. Diba? Sabi, not for shameful gain, Mhm. sabi sa English. At yung nga daw sa ating pangangalaga sa church, ay hindi ho natin dapat habunin lang ay dahil merong bayad. Mhm. Diba? Mhm. At dito nga sa 1 Timothy chapter 6, muli, Mhm. babasahin ko sa ang Bible Pini Version, nagbabala nga si Pablo at sinabihan kay Timothy na iwasan niya ang ganitong mga tao, na may mga tao na ang sabi ang bigat ng pagkakasabi rito sa verse 5, mga di matapos-tapos na sagutan Mhm. ng mga taong sira na ang isip Mhm. at di na alam ang katotohanan. Iniisip nila na yayaman sila dahil sa religion. Mhm. At dahil nga doon ay yung patituro ng Diyos ay nababaluktot na. Meron ako nabasa. Ang sabi niya, si Jesus daw ay nagsusuot ng designer clothes. Mhm. Kasi nga naman yung damit ng Panginoon pinagsugalan, Minimum. dapat hatiin sa apat, di ba? O pagpipira-pirasuhin. Pero sabi nung sundalo, wag, sayang, kasi nga seamless Mhm. Parang yung isang Dire-diretso. brand ng t-shirt, di ba, no? Na seamless, wala, hindi makikita yung tahi sa gilid. At sabi niya, dahil daw doon, ang Panginoon ay nagsusuot ng designer clothes. Mhm. Pero ang point doon is, mas maganda yung tela na buo kaysa yung magmumukhang Oo, paghinati-hati, hiwa-hiwain mo. magmumukhang basahan. Mhm. 'Di ba? Hindi naman 'yun ang point na ang Panginoon kasi nakatwira niya, Signature. kaya daw yung mga suot niya signature clothes. Ayan. At meron pa doon na sabi nila na 'di ba, sabi ng Panginoon, foxes have holes, Mhm. birds have nests, Mhm. but the Son of God does not even have a stone to lay his head upon. Ang sabi nila, ang paliwanag nila, kasi daw ang Panginoon, hindi daw naayos ng organizers yung seminar. Nung panahon wala pang mga hotel, di ba? At dahil doon, na hindi daw naayos, na bulilyaso kumbaga, yung accommodation ng Panginoon, kaya dahil wala doon siyang matiran doon, umalis na lang daw ang Panginoon at bumalik sa magandang bahay niya sa doon ho sa Galilee, which is a twisting of the word of God. Di ba? Kumbaga, wala talaga sa salita ng Diyos po 'yon. Di ba? Oo. Kumbaga parang katang-isip na lang 'yun. Ikaw na lang ang naglagay Ikaw ang naglagay doon, hindi naman nakasulat. Di ba yung mga ganyang bagay? Kaya nga hindi katakataka ang babala ni Pablo Mm. sa 1 Timothy chapter 6 verse 9. Pero yung mga gustong yumaman, natutokso sila at natatrap sa mga walang kwenta at nakakasamang kagustuhan nila. Yan ang humihila sa kanila pababa hanggang sa masira na sila at mawasak. Kasi ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. May mga taong masyadong ginusto ang pera, kaya nalayo sila sa faith at napasama ang buhay nila. Dahil kung mali ang pagkakaintindi mo sa Word of God, mali na rin na magiging hindi lang ang pamumuhay mo, kundi yung pakikitungo mo sa Diyos. Yes. Saka yung motive mo talaga. Notice, sabi niyan, desire to get rich. Diba? Hindi naman yung mga rich mismo. Dahil alam naman natin, siyempre may mga pinagkalooban din naman ng ating Panginoon. Diba? Ng yaman. Ang sinasabi dyan ni Pablo, yung desire mo kasi to get rich, yan ang magpapahamak Kung, for example, diba, ilagay natin sa context ng church, kung desire mong, kumbaga yung religion, gamitin mo nga to get rich. At totoo naman, aminin din naman natin na talagang may pera sa religion, Pastor Eric. Kasi pag inobserve din naman natin, di ba, maraming nagtatayo ng, kumbaga sabi, kulto, di ba? At talaga namang may pera, di ba, yung kanilang mga pinuno, di ba, dyan sa mga kulto. So alam natin naman talaga na merong pera sa religion. Kaya nga may warning, pinag-iingat na hindi dapat yan ang motibo. Siyempre, lalong-lalo na sa totoong iglesia ng ating Panginoon, ay hindi yan ang motibo, 'di ba, ng isang pastor, 'di ba, isang nangunguna. Hindi pera ang motibo, kung hindi yung pagkatawag sa atin ng Panginoon at yung pagmamahal natin siyempre sa ating Panginoon.
ang malungkot, Pastor Erwin, hindi lang mga tinatawag na kulto o hidwang pananampalataya ang nasasadlak sa pag-aakala na yayaman dahil sa religion. Kasi ako may nabalitaan ako, Pastor Erwin, na merong isang mga banyagang missionary, hindi ko na lang sasabihin kung saang bansa galing, na kasi very generous ang kanyang mga kababayan na mga Kristiyano para mag-support sa mission work sa Pilipinas. So ang gagawin nila ay pupunta sila dito, pero hindi talaga sila magpa-plant ng church. Ang gagawin nila, maghanap sila ng mga maliliit na church na kung saan kasi syempre pag may pagkakataon na yung pastor hindi nasa swelduhan nga ng tama at may pagkakataon pa na kulang lang ang sweldo, lalong hindi naman na maasahan na maayos ang benefits niyan. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, ang gagawin nitong missionary, quote-unquote, missionary, kakausapin yung pastor at sasabihin niya na kung papayag siya, ay, kumbaga, papalitan yung pangalan ng church. Ipapangalan doon sa church na nag-send doon sa missionary. Tapos, yung pastor, susweldohan niya. So, kumbaga, missionary ka sa sariling bayan mo. Susweldohan niya at kung titingnan mo, talagang yung sweldo higit na malaki kumpara sa kasalukuyan tinatanggap ng pastor. Kaya may pastor na natutukso doon. At dahil doon, tinatanggap yung ganong offer. At pagkatapos noon ay yung pastor na, yung missionary, siya yung magiging senior pastor, no, yung banyaga. At ang mangyayari ngayon doon, tumatanggap siya ng malaki, tapos yung binibigyan niya, bagamat malaki sa pananaw ng pastor, bahagi lang yon, maliit na bahagi lang yun, ng talagang napapakinabangan niya. Maganda yung bahay niya, pag-golf lang. Yun yung malungkot na kalakaran. Pero bagamat hindi naman natin nilalahat. Oo, nagtatrabaho yung Pilipino. Hindi naman natin nilalahat dahil may mga kilala ho tayo na mga banyaga na talagang missionary na sacrificial talaga. No, kaya hindi naman ho natin hindi na rin natin tinukoy para hindi umalahat. Pero ang point natin, may nangyayaring ganon, pastor. Kasi nga ako ang paliwala ko diyan, yan ay indikasyon din naman ng kaya nahuhumaling sa ganito mga katuruan. Indikasyon din yan ng naging kapabayaan sa mga manggagawa, 'di ba? Ang sabi nga ay yung mga cults, bagamat hindi nga lang kulto nangyayari ito pero yung mga cults o yung ganyang mga anomalya, mga corruption, yan daw yung unpaid bills of the church. Dahil may pagkukulang, kaya ito ngayon ang nangyayari. At katulad niyan na syempre dahil nga nagkukulang din naman sa pagsuporta sa pastor, kasi 'di ba kaya naman tayo nagbibigay is to help the needy and honor the work of the Lord. Yan naman yung ating dapat nating tandaan. Dahil nga nagkukulang sa pagtulong, hindi naman yung nasa minister ka dahil sa pera, pero syempre ay kailangan din naman na tustusan ang pangailangan ng manggagawa. 'Di ba? Kasi sabi nga rito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18 sa ang Bible Pinoy version, yung mga leaders na naglilid ng maayos, dapat i-appreciate ninyo sila at bigyan ng tamang suporta. Lalo na iyong nagtatrabaho ng mabuti sa pagpipreach at pagtuturo. Sabi nga sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan nito ang mga butil at dapat paswelduhin ang nagtatrabaho. Yun naman ang tama, pero yun nga ay dahil di sa pagkukulang sa pagsuporta sa pangangailangan, kaya tuloy may mga nahuhulog, hindi lang sa ganung setup na kukunin kitang pastor ko, ako magiging senior pastor mo, papangalanan mo yung church mo na pangalan ng aming church. Kundi may mga nahuhulog nga din naman dahil dito sa mga prosperity gospel. Kasi sipi mo, ang bilis na pera niya. Easy money yan, pastor. Kung bibilangin mo, unang sweldo, kahit na sabihin mo na yung mga miyembro, puro minimum yan. First diba? fruit Although mali yun kasi ang first fruit, Pastor Erwin, sa aking pagkakaintindi, di mag-harvest ka. Yung, hindi naman lahat ng harvest ibibigay mo
kundi yung na-harvest mo ng araw na yon, first fruit, o kumbaga sa patis. Di ba? Kapag Unang yung piga, patis, unang tulo ang tawag, di ba? Mhm. Kumbaga sa gata, yung unang lumabas sa piga, yung kakang gata. So, yung ani ng araw na yun ang ibibigay mo sa Lord. Hindi ibig sabihin yung buong anihan. So, ganun din naman, bagamat totoo na ibibigay natin sa Panginoon ay yung pinakamainam, sinabi sa Proverbs, pero hindi ibig sabihin nun na pag inaral mo, yung buong sweldo ibibigay mo. Paano naman yung pamilya? Yes, nung maawa miyembro naman mo? sana. Compute mo na lang kung sakali na 30 yung miyembro mo. Tapos puro minimum yung sweldo niyan. Tapos ay lahat yan magbigay ng first fruit. Isipin mo gaano kalaki yung napunta doon sa pastor. At ang malungkot nito, paano yung pamilya ng mga yun? Sabi nga ng Bible, diba? Kawawa naman. Sabi nila, dapat daw naghanda ka para pag nagsakripisyo ka sa pagbibigay ng first fruit, hindi mo pabayaan ang pamilya mo. Hindi ikaw mo mag-adjust. Mag-adjust ka. Ang sabi ng Biblia, kapag napabayaan natin ang pangailangan ng ating mga mahal sa buhay, idaig pa natin ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya malungkot na yung ganyang kalakaran, nagbibigay ng hindi magandang reputasyon sa gawain ng ating Panginoon. Maganda balansihin lang natin, Pastor Eric, kasi nabanggit mo nga, 'di ba, na hindi natin sinasabi na 'wag naman magbigay. Kasi marami naman na passages sa Bible na ine-encourage, 'di ba, ang mga mananampalataya patungkol sa pagbibigay. For example, sa 2 Corinthians chapter 9. Ito ay patungkol sa pagbibigay, 'di ba, simula sa verse 6. Now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. Kumbaga may purpose din naman yan. Sabi nga, bine-bless ka ni Lord in order for you to be a blessing. At patungkol din naman sa mga manggagawa. Kasi na-preach ko rin naman, Pastor Eric, yung sa 1 Timothy, katatapos lang namin. Kasi nga, yan talaga po yung trabaho na ng pastor, 'di ba? Kaya nga sabi, the laborer deserves his wages, 'di ba? Kasi yan talaga yung trabaho, ay yung mag-aral at syempre pakainin, 'di ba, ng salita ng Diyos yung congregation. At we also acknowledge, kasi may nagsasabi na dapat daw ay kagaya ni Pablo, 'di ba, tent maker. Meron po talaga na pastors na mga tent maker, pero hindi rin naman po sinabi sa Bible na parang lahat dapat ganyan na, 'di ba? Kumbaga, meron tayong kaibigan na pinagmamalaki niya na wala silang swelduhang pastor. Which is, na para bang kasalanan naman kung tumanggap ka ng sweldo. Kasi sinasabi din naman, 'di ba, sa Bible, even Paul said that yung mga ministers, they will live by the gospel. Kumbaga, doon din. At marami din naman passages, kagaya nung sa Galatians 6:6, nabanggit din naman kasi dito, sinabi dito, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. I think, basahin ko sa ang Bible, Pastor. Sa ang Bible. Maganda rin diretso yan di ba, yung ang Bible. Mas sabi maintindihan dito, natin. Dapat i-share ninyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Diba? Saka yung sinabi nga nila na yung leader na nagli-lead ng maayos. Ng maayos. Sabi ko nga, may qualification yan pagdating doon sa kung sino yung bibigyan. 'Di ba? Who leads well, and then syempre who labors in preaching and teaching. At sinabi din dyan sa 1 Timothy, nagtatrabaho ng mabuti. Yes. Tapos meron dyan yung, of course, living a life of integrity. Kasi binanggit din naman dyan patungkol doon sa kasalanan na, di ba? Yung tungkol sa mga elders. So, may qualification din naman. Hindi naman din basta-basta sa pagdating doon, sinasabi ni Pablo. So, gusto lang natin balansehin. Di ba? Na mas maganda talaga ang church ay, kumbaga, kung kaya rin lang, naunawaan natin, Pastor, siguro hindi naman talaga lahat ng church ay kayang-kaya talaga, 'di ba, na fully i-support yung pangangailangan ng pastor at yung kanyang pamilya. Pero kung kaya rin lang naman ng church, 'di ba, na suportahan yung pastor, syempre alam naman natin ngayon, 'di ba, kung ano yung
kailangan. Dito sa amin, sabi nga, naalala ko kasama kasi ako sa nag-church plant, Pastor Eric, dito sa GCF New Valley. Nung pinag-uusapan na nga yung patungkol dyan sa suporta, ay sinabi nga, siguro at least ilagay natin sa, parang may median, 'di ba? Kinuha yung pinakamataas, kinuha rin yung pinakamababa, ilagay natin sa gitna, 'di ba? Yung parang suporta. Yan yung naging principle dito. Kasi nga pangit din naman kasi, 'di ba, kung hindi rin naman talaga natin parang sinusuporta, pinababayaan, 'di ba? Quote unquote pinababayaan natin yung ating manggagawa. Hindi rin magre-reflect din naman 'yon, 'di ba, do sa church na pinaglilingkuran. Kaya kasi yung namang iba, tama, balanse, kasi yung iba naman na walang problema, si Pablo ay kumbaga tent maker, kasi ginagawa rin naman natin trabaho eh. Yun ang gusto natin linawin ha. Ngayon, kung sakali na yung pastor halimbawa maging empleyado sa halimbawa sa call center o sa may kilala akong ganyang pastor o may kilala akong isang pastor, barista. 'Di ba? At yung iba naman government employee. So ngayon nagtatrabaho sila at o iba nagninegosyo. Pero tama 'yun, si Pablo ginawa 'yun. Pero meron din tayong mababasa sa Bible na nung pagkaya na siyang suportahan ng church, tumututok na siya sa tungkulin niya. Hindi ho yung tuloy-tuloy ang kanyang pagiging tent maker. Actually, yun sinabi niya yan, di ba, sa Corinthians. Remember, napakaraming issue kasi ng Corinthian church. Pero dun sa Philippians, tumanggap si Pablo. Di ba? Kaya nga partner niya sa gospel, yung Philippian church. Ang pagiging partner naman, obviously sa chapter 4 pinakita na, sabi on the matters of giving and receiving, kasi nakikipag-partner sa kanya itong Philippian church dun sa kanyang syempre pagiging missionary niya, 'di ba? Ay tumatanggap naman si Pablo. Hindi natin sinasabi na totally wala siyang tinatanggap. Sa Corinthians, may nabanggit siya doon na ayaw niya hangga't maaari, 'di ba? Kasi nga may issue doon pero sa Philippians tumanggap siya. So kaya makikita rin naman natin yung pagbalanse sa bagay na ito. At pagdating nga dyan sa tinatawag na balanse, Pastor Erwin, doon nga makikita, iiwasan natin na tayo'y mapunta sa magkabilang extreme. Yung magkabilang kanto, kumbaga, dapat balanse nga yun ang ginamit mong word Tamang-tamang word yung balanse. Kasi meron tinatawag na poverty mentality at meron tinatawag na prosperity mentality. No, yung siyempre obviously yung prosperity gospel ay nandun sa prosperity mentality na para bang kapag ikay nananagana, pinagpala ka. Kapag naman ikay naghihikahos, isinumpa ka. Yun namang sa poverty mentality, ang sinasabi naman nila ay kapag ikaw ay mayaman, mukhang automatic mukha kang pera. Ikaw yung isinumpa. Kumbaga ang kayamanan ay necessary evil. At yun namang mga mahihirap, blessed are the poor. Yun ang kanila namang pinangahawakan. Yun naman yung poverty mentality. Alam ninyo, hindi rin naman tama. Pareho natin dapat iwasan yan. Yung nagpapayaman sa pwesto at yun naman po pinahihirapan kasi alam mo, Pastor Erwin, ito hindi ho nagmamarites tayo, no? Meron akong alam na may isang church na nangako na susuportahan ng isang pastor, ang pastor nila, at kasama sa pinag-usapan, kaya maganda ho, may kontrata talaga na nilagay ho doon na monthly tatanggap ng, sabihin na natin, 2,500 worth of groceries. Binata pa yung pastor Mamahal din ako, nag-grocery ako ngayon, dahil misis ko ay nasa ibang bansa, ay ako ang gumagawa ng ganung mga bagay. At alam ko, kulang yun pero syempre, kasi may pamilya ako. Kung single naman. Kung single. Pwede, kaso, hindi nila tinutupad yung usapan. Ito, narinig ko mismo dun sa pastor Ang binibigay sa kanya ay less than 1,000 pesos worth of grocery. They did not keep their word. At sabi, bakit? At ang katwiran daw, para matutong manampalataya yung pastor. Tama ba namang mentality yun? Kumbaga, hindi mo in-honor Diba? Usapin naman ng integrity yun. Diba? Yung napag-usapan ninyo ay hindi mo in-honor. Ay hindi naman, walang kinalaman yung pananampalataya doon naman. Kasi parang ang dati, Pastor Erwin, poverty mentality yun Mag-sacrifice ka. Mag-sacrifice ka kasi yun ang nakapagpapatibay
ng iyong pananampalataya. Alam nyo, kaya po may mga nakalulok. Ito, prayer ko, Pastor Erwin, kasi nung bago ako nagpastor, ako'y nagtatrabaho sa isang malaking TV network. At hindi naman doon sa pagyayabang, yung aking sweldo naman doon ay 5-digit salary. Hindi naman 10,000 lang. Pastor Erwin, malaki naman. At ginagawa yon upang kami nga ay hindi matukso na tumanggap ng lagay kasi medyo sensitibo yung aming ginagawa investigative journalism kumbaga hindi naman pwede AC/DC ka. Attack, collect, defend, collect. Yan ang tawag namin AC/DC. Attack, collect, defend, collect. Nung nag-resign ako, yun ang prayer ko sa Lord kasi alam ko na magsisimula talaga ako sa mababa No? At buti nila asawa ko sa umpisa ng aking paglilingkod ay nagtatrabaho sa isang government-owned corporation. So kahit pa paano may pantutustos sa pangailangan namin pamilya. 'Di ba? Pero kung yung sweldo ko aasahan, talagang mahihirapan kami ng gusto. At ang prayer ko sa Lord ay handa ako mag-sacrifice. Pero ang pakiusap ko sa Lord na wag naman na dumating sa point na yung mga anak ko ay magutom ng wala sa lugar. Kumbaga ay magkikahus kami tapos mangyari sumpain nila ang Diyos na aking pinaglingkuran. Kasi masakit Dahil may mga pastor na nasabi ng anak nila, bakit pa kasi nagpastor ka Bago ka nagpastor, maganda-ganda ang buhay. Mismong isang pastor nagkwento sa akin noon malungkot yun. At yun ang prayer ko sa Lord. Kaya hindi mo maganda yung poverty mentality rin. Ganda nga, Pastor Erwin, ng prayer ni Agur. Sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Sabi, Lord, may 2 bagay akong hinihiling sa iyo. Ibigay mo sana bago ako mamatay. Pigilan mo akong magsinungaling at wag mo akong gawing napakayaman o napakahirap. Ibigay mo sa akin yung pagkain kailangan ko lang. Baka pag yumaman ako, sabihin ko, Lord, hindi kita kailangan. Pag naging mahirap naman, magnakaw ako at bigyan ka ng kahihiyan. So ang pananaw nitong si Agur, ito nga Pastor Erwin, yung provision mentality or stewardship mentality. Ano ba itong mentality na to, Pastor Erwin? Ang provision, 'di ba, ay dapat maunawaan natin lahat ng meron tayo ay sa Panginoon 'yan. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng ating resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay sa Kanya. Lahat tayo Steward tayo, katiwala. Manager. Hindi tayo yung may-ari, kundi tayo yung mga manager, 'di ba? Parang kanyang katiwala ng Panginoon. Ibig sabihin, Pastor Erwin, yung halimbawa kung ang corporate, kahit pangalan diba? mo, diba? Kahit pangalan mo ang nakasulat sa titulo ng lupa o sa rehistro ng kotse, Panginoon, alam natin Panginoon ang may-ari niyan. Kaya 'di ba dinidedicate nga natin Yes. maging ang ating ari-arian. Kaya dapat din naman pagyamanin, 'di ba? Or sabi natin, maging faithful tayo. Hindi rin naman dapat waldas tayo, 'di ba? Dahil hindi tayo may-ari, waldas, 'di ba? Hindi ganoon. Sa isang At corporate. hindi naman pinagbabawal ng Biblia magsikap tayong umasenso. Dapat patuloy kasi ang Panginoon din naman nagbibigay ng lakas sa atin, 'di ba? Para makapagtrabaho nga. So dapat ay faithful. Yung faithfulness na andun tayo. Yun yung provision mentality Hindi tama ka Pastor Eric Hindi prosperity, hindi rin poverty, kundi provision mentality. At kagaya mo rin naman Pastor Eric sa aking testimony, tayo rin naman ay nanggaling sa corporate world, 'di ba? From 1995 to 2009 ay nagtatrabaho tayo. At bago nga ako umalis sa corporate world ay kumbaga maganda-ganda na ang ating pwesto sa IT industry. 'Di ba? Nandun na tayo. Kumbaga kasi noon yun ang prayer ko Lord, by age 30 sana manager na, 'di ba? Humahawak ka na ng departamento. At nandun na tayo nung mga panahon na yon nung tinawag tayo ng ating Panginoon. At syempre aminin ko, nagkaroon ng adjustment. Syempre, tama ka. Kagaya mo rin, 'di ba? Hindi naman pareho yung ibibigay 'Di ba? Na kung magkano ka na sinasahod mo noon nung lumipat ako sa church ay the same. Hindi po, 'di ba? Malaki talaga yung difference. Subalit nakita ko naman hanggang ngayon ay hindi nagkulang ang Panginoon. Yun yung provision ng ating Panginoon na hindi naman talaga naghikahos, 'di ba? Nagkaroon ng adjustment pero hindi naman naghikahos.
tawag natin sa buhay. Kumbaga ay kumain ang aking mga anak sa awa ng Panginoon. Hanggang ngayon nag-aaral, di ba? College na ang aking panganay at maggi-grade 11 naman ang aking bunso. So patuloy naman yung sabi nga natin yung provision ng ating Panginoon. At ngayon nakita ko may mga tumutulong na tao Dahil alam ko naman kung sa church lang hindi talaga sasapat, 'di ba? Dahil nga ang laki na ng inflation, lalong-lalo na after ng itong nagdaang pandemic, 'di ba? Talagang tumaas lahat. So may mga nakita ako na nagpadala si Lord Yun yung provision niya May mga taong tumutulong para i-augment, 'di ba? Kung ano yung meron ka. Panginoon kasi alam niya naman kung ano yung kailangan mo. So ino-augment 'yan. So doon ko nakita, doon ko pa rin na-appreciate talaga yung provision theology na ang Panginoon ay hindi magkukulang. Palaging sapat yung biyaya ng ating Panginoon. At ang attitude, ang mindset na pinag-uugatan ng ganitong provision mentality, stewardship mentality ay yung sinasabing contentment. Mm-hmm. Diba, Pastor Erwin? Sabi dito sa Philippians, chapter 4. Sabi ni Pablo, bagamat nagpapasalamat siya sa tulong, hindi lang isang beses na nakatanggap siya ng tulong mula sa mga taga-Pilipos, ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 11, kasi madalas na mabasa kasi yung verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Akala nila lahat ng kahit saan. Pero ang context talaga nito, pagharap sa mga circumstances ng buhay because of yung contentment. God enables us to be content. Sabi rito sa verse 11, hindi naman sa naghahanap ako ng tulong galing sa inyo, kasi natutunan ko nang maging kontento. Meron man ako o wala. Pastor Erwin, kung totoo yung tinuturo ng prosperity gospel, ito pa lang si Pablo, may time na siya'y pinagpala, may time na siya'y sinumpa. May time na nasa loob ng kalooban ng Diyos, may time na wala sa kalooban ng Panginoon. Parang nangyayari ay disobedient siya kapag siya'y wala. Hindi ho, sabi dito ni Pablo natutunan ko nang maging kontento. Meron man ako o wala, alam ko kung paano maging kapos at maging sagana. Natutunan ko na ang sikreto ng pagiging kontento sa lahat ng sitwasyon, busog man ako o gutom. Sobra-sobra man ang meron ako o napakakonti, kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. Yan ang konteksto niyan. It's about contentment in Christ. At pagkilala ito sa provision ni Lord, hindi sa prosperity gospel. Kasi verse 19, at ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan ninyo galing sa hindi mauubos na yaman niya sa tulong ni Christ Jesus. Well, Pastor Eric, gusto ko rin linawin. Dahil nga napag-usapan din natin yung contentment nung aking na-preach yan. Sabi ko, may thin line yan 'di ba? Between yung sa complacency. Kasi para bang pareho sila, pero hindi sila pareho. Kasi parehong satisfied yan, yung dalawang, yung sa contentment at yung complacent sa buhay. Kasi yung contentment, remember, ang contentment natin na kay Kristo. Yung mga complacent na sa buhay nila, ang pagiging satisfied nila doon sa kanilang ginawa. Kaya minsan wala na silang urge, 'di ba, to be diligent pa doon sa kanilang mga gagawin. While on the other hand, kapag kontento tayo kay Kristo, alam natin, kailangan tayo maging diligent, 'di ba? Maging faithful pa rin tayo sa ating mga ginagawa. Hindi yung parang wala na. Kaya parang ayoko nang hindi ko na aayusin pa yung aking mga ginagawa dahil satisfied na ako, 'di ba? Kasi parang ang tingin na iba yun yung contentment. Hindi naman po yun ang ating sinasabi. Kailangan patuloy, 'di ba, yung mga nagtatrabaho, gawin natin ng maayos. Pero ang pagiging satisfied natin ay na kay Kristo. Yan ang sinasabi niyan sa Philippians. Hindi yung satisfied na tayo sa ginawa natin. 'Di ba? Kaya tuloy iba, walang improvement naman na nangyayari sa buhay. Kasi nga nagtatago naman diyan. Hindi po contentment 'yon. Complacency na po yung tawag doon. So complacency is not contentment. At nabanggit mo nga rin, nag-preach ka dito sa 1 Timothy chapter 6, 'di ba? Sabi dito, verse 6. Sabi dito,
Yeah. Yumayaman ka dahil sa religion kasi nagiging kontento ka kung anong meron ka. Magaling mag-play of words itong si Pablo, no? At ang sabi niya, kasi, ano bang dinala natin sa mundo? Wala. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung meron tayong makakain at masusuot, makontento na tayo doon. Ngayon, hindi sinasabi na yung pagkain at kasuotan, yan lang yung maximum na pwedeng meron tayo. Hindi po. Kumbaga, ito yung minimum na kung umabot sa punto, Pastor Erwin, na sumadsad ka talaga na pagkain at kasuotan lang ang meron ka, nandun pa rin yung pagiging kontento, panatag, hindi mariklamo, nandun ang pagtitiwala sa Diyos. At dito makikita natin na sinasabi rin na nandun din ang pagsisikap na hindi lamang magkaroon ng kabubuhay, kundi umayos ang buhay at umasenso. Yun naman ho ang sinasabi ng Biblia. No, yun ang provision mentality. Kasi pag meron tayong provision mentality, ang key rin dyan, Pastor Eric, tingin ko ay yung pagiging thankful natin doon sa biyaya na nasa harapan natin. Kaya tayo kontento sa Panginoon kung ano yung binibigay ng Panginoon. Kasi nga, minsan kasi, kaya siguro nauuwi rin sa prosperity, di ba? Kapag palagi tayong tumitingin nung wala tayo. Dahil nga hinahangad natin na sana ako rin meron yan. Gustong-gusto mo yan. Di ba? So, nandun yung greed. Greed na minsan, di ba? Covetousness o paghahangad. Wala namang masamang mangarap ka, pero yung greediness na minsan. Kaya nga, yun ang binanggit naman doon sa mga sumunod na talata pa doon sa 1 Timothy chapter 6, yung desire. Greediness na minsan. Kaya wala kang grateful heart sa Panginoon, di ba? Hindi ka talaga magpasalamat doon sa biyaya na nasa harapan mo na. Kasi ang tinitingnan mo yung mga biyaya ng ibang tao. Doon ka na nakatingin, hindi na doon sa mga ibinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi mo tuloy makita yung blessing na nasa harapan mo. Kaya ating mga taga-subaybay, tandaan po natin ito. Huwag ho tayong malaglag sa prosperity mentality. Huwag din tayong mapupunta sa poverty mentality. Balanse lang po tayo. Doon lang po tayo sa provision mentality na tayo ay katiwala ng Panginoon sa mga mayroon po tayo sa ating buhay at pananagutan po natin na pangalagaan ito. At kung lolobin ng Panginoon, payabungin ito, palaguin ito. Basta mananaguto tayo sa Panginoon kung papaano po ang ating spending, giving, saving, and investing sapagkat nakikita po natin ang katotohanan na tayo po ay katiwala ng ating Panginoon na nagmamay-ari sa lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel na Expositors Edition. Paki-hit po ang notification bell para wala po kayong ma-miss na episode po natin at paki-like at paki-share po kung kayo napagpala ng ating talakayan. Kami rin po ay mapapanood sa Facebook at mapapakinggan sa Spotify. Yan, kami ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po yan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 DWAY FM at sa Mindanao Region din po sa DXAS 1116 Your Community Radio. Diyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.